Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Mabuti naman po, Ginang. Mabuti naman kung ganon. Mayroon akong ipapagawa sa inyo. Dahil patapos na ang ikatlong markahan, susubukan natin ang inyong kaalaman sa ating tinalakay. Bibigyan ko kayo ng paksa at kayo ang magtuturo nito sa klase habang ako ay makikinig. Naintindihan ba? Opo, Ginang. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Filipino Festival at ilang bahagi ng ating kultura. Bago tayo magsimula, pag-uusapan natin ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw at ang mga halimbawa nito ay kumakanta, sumasayaw, naghahanda, at nagdiriwang. Sino ang makakasagot sa aking tanong? Ano ang ginagawa ng mga tao kapag may festival? Sasayaw. Kumakanta. Nagdiriwang. Tama! Lahat ng iyon ay pandiwa dahil nagsasaad sila ng kilos. Ngayon naman, pakinggan natin si Aliana. Ibabahagi niya ang ilan sa mga kilalang festival sa Pilipinas. Sa Pilipinas, maraming makukulay ng festival. Ang Moriones Festival sa Marinduque tuwing Semana Santa ay tungkol sa kwento ni Mongoles. Nagsusuot ang mga tao ng maskara at kasuotan ng sundalo. Ang Maskara Festival sa Bacolod ay may makukulay at nagmimiting maskara. Ipinapakita nito ang kasiyahan at wakas ng loob ng mga tao kahit may mga problema. Ang Sinulog Festival sa Cebu, padirawang para sa Santa Niño. May sayaw sa kalsada na parang agos ng tubig. Ang Pahiyas Festival sa Quezon ay pasasalamat sa masaganang ani. Pinalamutan nila ang bahay gamit ang kulay sa dekorasyon at pagkain. Kasi kailangan natin pakinggan ang isa-isa. Ulitin kong ikakalagan at maging magalang dahil kapag magalang tayo, ikagalang din tayong ng ibang tao. Ayon naman, ang pag-usapan natin ang panguri. Ang panguri ay magasalitang naglalarawan sa tao, bagay o lugar. Halimbawa, makulay, masaya at maganda. Halimbawa nito ay kaninyosa isang kanta at sayaw tungkol sa pag-ibig na may impluensya mula sa mga kasila. Ginagamit natin ang panguri upang ilarawan ang mga festival tulad ng makulay ng kasautan at masayang sayawan. Pag-usapan naman natin ang folk songs. Ang mga ito ay mga tradisyonal na kantang Filipino na naipapasa mula sa isang generasyon hanggang sa susunod. Ang Sarang Banggi naman ay isang sikat na kanta mula sa Bicol ng nagpapakita ng damdamin at kultura ng mga Pilipino. Bakit mahalaga ang mga folk songs? Dahil ipinapakita nito ang ating kultura at tradisyon. Tama, sa pamamagitan ng mga kantang ito, naaalala at napapanatili ang ating kultura. Sa ating komunidad may mahalagang lugar tulad ng parke, paaralan at hospital. Meron din tayong masasarap na pagkain Pinoy tulad ng lumpia. Ito ay nambinto sa Pilipinas mula sa impluensya ng instik. Madalas itong ihain sa festival at nadadala ng mga tao at pamilya ng sama-sama. Adobo, isa sa pinaka-tradisyonal na ulam ng Pilipinas. Ito ay comfort food na simbolo ng tahan at kadalasan ihahain sa mga handaan. Sinigang, traditional na masiim na samba gamit ang loko na sangkap. Ipinapakita nito ang masaganang pagkain at pagpapahalaga sa kalikasan. Ang pagkain sa festival ay nagpapakita ng cultural tradition at pagkakaisa ng mga tao habang nagdiriwang. Mahusay mga bata! Ngayon ay natutunan natin ang tungkol sa mga festival, pang-uri, folk songs, komunidad at pagkain Pinoy. Tandaan, gamitin ang pandiwa kapag nagkukwento ng mga karanasan sa festival. Bago tayo matapos, may natutunan ba kayo ngayon? Opo, Ginang. Magaling!
Dahil sa inyong pakikilahok, sigurado akong magiging masaya at makulay ang ating Filipino Festival. Salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong kaalaman at pinatunayan ninyo na may natutunan kayo sa ating tinalakay.